Okay, so purihin po ang Panginoon. Magandang gabi pong muli sa inyo. Ah, Tayo po ay nasa pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral about faith. So, pero bago po sana tayo mag-start, pwede po bang mag-picture taking po tayo? Pwede po pakikunin ng inyong mga camera. Yan. Sister Nina, Brother Jerry, Sister Shirley, Sister Nix. Yan. Okay. So, ayan po. Okay, so praise the Lord. Okay na po. Thank you po. Yan. Okay, so okay, so uh, nung nakaraan po, pinag-usapan po natin yung basics ng kung ano tong pananampalataya. Pero sa araw na to, pagtutuunan natin yung mga examples na binigay ng Biblia sa atin kung ano ang pananampalataya. Ah, Mahalaga mga kapatid na pag-usapan natin tong faith kasi instruction po yan sa may Bible, ano? Sabi rito ni Apostol Pablo, examine yourselves to see whether you are in the faith. Kasi bakit po? Especially sa panahon ngayon, ang daming so-called faith at yung ibang mga faith ay totally lihis, no? Misplaced at hindi ito tumutugma doon sa yung faith na sinasabi ng Biblia. Kaya mainam po para sa atin na suriin natin kasi inong payo ng Biblia eh. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. O yan, no? Suriin daw natin yung ating mga sarili. Tayo nga ba ay nasa tunay na pananampalataya? Do you not realize that Jesus Christ is in you unless, of course, you fail the test? Sa book of James, 3 times na nabanggit, no, na kung merong buhay na pananampalataya, meron ding patay na pananampalataya. So, yung meron ding useless na worthless na pananampalataya. So, yung totoong pananampalataya, may kaakibat siya na gawa na at ito yung ating pag-uusapan. Makikita natin yung mga examples na given by the Bible kung ano yung mga gawa nila na nakagawa sila ng mga mighty things through faith. At gaya nga po nung as a review nung last time, binasa natin ano tong Ephesians chapter 2 verses 8 to 10. Sabi rito, for by grace you have been saved through faith. So kita nyo na napakahalaga ng pananampalataya. Kasi dito tayo nag-umpisa eh. Dito tayo naligtas. Okay, so yung itong kaligtasan natin na sa pamamagitan ng pananampalataya ay hindi ito nagmumula sa atin. Kaya nga ang tawag dito ay regalo ng Diyos. So lahat ng patungkol sa ating pananampalataya ay regalo ng Diyos. Kasi nga, unawain niyo po mga kapatid, sino po ba tayo dati? Ano ang pagkakadescribe ng Bible sa atin? Tayo yung mga tao na faithless, unfaithful, tayo yung mga taong patay, bulag, hindi tayo makasunod sa Panginoon, hindi tayo makalapit sa Panginoon, talagang tayo ay nasa kadiliman, pinaghaharian tayo ng espiritu ng kadiliman. So, yun yung pagkakadescribe ng Bible sa atin. Ano? Kaya, ngayon, yung pati nga yung faith natin noon, mali. Bakit? Kasi yung faith natin, yung faith natin, mas naniniwala pa tayo sa mga albularyo, mas naniniwala tayo
sa mga maligno kaysa sa Panginoon. Mas malaki pa nga yung faith natin minsan sa mga darkness kapanonood natin ng mga horror movies eh. Para bang mas powerful yung yung forces ng darkness kaysa sa kay God eh, no? So, ang daming mali sa atin noon. Yung faith natin, minsan naniniwala tayo sa mga alien, naniniwala tayo kung ano-ano mga pinapaniwalaan natin na narinig sa paligid natin. Pero nung dumating yung habag ng Diyos sa atin, binigyan niya tayo ng tinatawag na supernatural faith. Ang faith na ito ay hindi ito likas sa atin. Kasi nga by nature, lihis yung ating pananampalataya. So, binigyan tayo ng Panginoon ng supernatural faith at sa pamamagitan nito, nakakapagtrabaho ang Diyos sa buhay natin. Kaya ako ngayon nakakapagturo dahil sa gift na ito ng Panginoon. At kayo din mga kapatid, no? Binigyan din kayo ng Panginoon ng supernatural gift. At ito yung pananampalataya. At sabi nga rito, it is not the result of your works so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. So, nakita po natin, doon nag-start si God sa pananampalataya eh. So, na-regenerate muna tayo, na born again tayo, and then, nag-start tayo makakita through faith, no? Tatandaan po natin, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay nagkaroon ng divine abilities. It is a divine abilities yung faith na makita mo yung reality ng Diyos. Nakita natin yung kabanalan ng Panginoon na dati hindi natin nakikita. Nakita natin yung gravity ng sinfulness natin. Nakita natin yung laki ng agwat ng Diyos at tayo. Paano mo nalaman yon? Nung tayo nananampalataya. Pero dati, wala tayong ganyan. Wala tayong knowledge about God. Tuloy-tuloy lang tayo, nag-enjoy pa tayo sa kasalanan noon. Okay, so, etong faith na to ay isa ito sa mga tinatrabaho ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit ay nakapagtrabaho sa atin, sa buhay natin, through faith. Okay? Pero itong faith na ito, mga kapatid, para tong seed. Hindi, nung tayo'y inumpisahan ng Panginoon, ito'y parang, parang itong binhi. Alam niyo naman ninyo yung binhi, na pag naitanim yan, tutubo yan, lalaki yan, hanggang sa mag-mature. So, habang tayo ay nasa mundong ito, pinagmamature tayo ng Panginoon. Ako nakita ko yung progress ng faith ko mula nung ako ay bago pa sa Panginoon, way back 1986, magpahanggang ngayon, 2024 na po, no? Ang tagal na rin po namin sa Panginoon. Yung makita ko yung growth ko sa faith, ang dami ko ring mga immaturity ng mga panahong iyon. Ang tagal din ng panahon ng processing ng pagpapalago ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yung mga discipline. So, na i-convey lahat ito ng Holy Spirit sa atin through faith. Okay? So, kayo, sa ngayon, maaaring iba sa inyo, bago pa lamang, nag-umpisa pa lang kayo sa pananampalataya, so, i-desire ninyo na lumago kayo. Kaya nga, hindi tayo tumitigil sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, sa pagsunod sa mga kautusan niya, at saka doon sa mga pagtitipon kasi yun ay mga means ng Panginoon, kalakip yung ating mga trials, mga hardships, kalakip lahat ng iyan sa pagpapalago ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay, so through faith ay nai-harmonize ng Holy Spirit, no, yung ating buhay sa kalooban ng Panginoon in conformity to the image of God. Okay? So, yun po yung direction. Saan tayo dadalhin ng ating pananampalataya na inumpisahan ng Panginoon sa buhay natin? So, unti-unti tayong sineshape ng Diyos or unti-unti tayong pinapanday ng Panginoon sa wangis ng kanyang anak. So, yun po yung direction. Hanggang sa darating yung time, yung si Christ ay talagang yung image ni Christ ay talagang maano na sa atin, no? In full stature, in mind, body, and soul. Kaya nga mahalaga mga kapatid, yung mga responsibility na ibinigay ng Panginoon sa atin through faith. At ito ay araw-araw na i-exercise natin sa pamamagitan ng panalangin,
pagsunod, pag-aaral ng mga salita ng Panginoon, pakikinig ng salita ng Panginoon, at marami pang iba. Okay. So, ah, tatandaan po natin, ang author ng faith natin ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus. At ang faith na ito ay tatapusin ng Panginoong Hesus. Siya rin, by His seal. So kasama rito sa pagpapalago ng Panginoon sa atin para maikumpleto niya yung pananampalataya, kasama rito yung maraming discipline. So part iyon. Part iyon na ginagawa ng Panginoon. Ako sa buhay ko, ay ang daming pamamalo ng Panginoon bago ko narating yung stage na ito. At patuloy ito na gagawin ng Panginoon hanggang sa tayo ay maituwid at maitama at maikonform sa image ng kanyang anak. So, hindi po ganun hindi po laging masarap ang pananampalataya. There are times na talagang ididisipline tayo ng Panginoon kasi anak niya tayo. Okay? So, ano nga po uli yung faith sa yung ating summary noong nakaraang linggo? Sabi nga natin, saving faith is not only a mental assent. Hindi lamang yung nag-agree ka sa isip mo. Hindi lamang yung ina-accept mo yung katotohanan ng gospel. So, si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, si Jesus umakyat sa langit. So, hindi lamang, maganda yon na part iyon ng saving faith, pero hindi yun ang kabuuan. Okay? So, it is also involves a personal trust. Okay? Tatandaan po natin ang ating pong relationship kay God is a personal relationship to a personal God. God is a person. At tayo din person, so meron tayong personal relationship with Him. So natututunan nating magtiwala sa Kanya sa lahat ng antas ng ating buhay. Okay? Involves a personal trust in the person and works of Jesus Christ. Tatandaan po natin, ang pananampalataya ay meron po siyang object. Sino yung object ng pananampalataya mo? So, isa po yan sa mga ultimate test, ano? Kanino nakatuon yung faith mo? Kay Buddha ba? Kay Allah ba? Kay Mary ba? Kasi maraming tao nagsasabing may faith. Pero sino yung object? Okay, so sa atin, ang ating sinasampalatayanan ay si Jesus. Yung kanyang pagkatao at kanyang ginawa para sa atin. His person. So pag sinabi nating person, yung kanyang deity and at the same time, yung kanyang humanity. So dalawang aspeto po yan, no? Yung kanyang dalawang nature ng kanyang pagkatao. He is God and at the same time, He is man. Okay? At saka ano yung mga ginawa niya, yung inaccomplish niya doon sa cross, mahalaga na maintindihan natin yan at sa mga susunod na pag-aaral natin, tututukan po natin yan. Hanggang sa makilala natin ng lubusan kung sino si Jesus natin sinasampalatayanan at ano yung mga ginawa niya para sa atin. So that yung ating faith at yung ating confidence ay nakarest sa mga bagay na ito. Hindi kung saan-saan kung nakasalalay yung ating pananampalataya. So pag hindi rito nakasalalay yung ating pananampalataya, ang tawag po dyan ay misplaced faith. Okay? So, kung ito ay uuunawaan na natin, yung ating, the person and the works of Jesus Christ, ang result niyan ay matututunan nating isurrender yung ating buong pagkatao sa lordship and sovereignty ng ating Panginoon Hesus. Alam niyo po ba, isa yan sa mga mahirap na gawin ng tao, yung sumuko kay Christ. Susuko mo kasi buong pagkatao mo yan. Buong being mo, every faculty of your being will be surrendered to the lordship of Jesus Christ. Si Jesus na ang magiging Panginoon sa entirety ng ating buong buhay. So sa ngayon, ang katotohanan nun, unti-unti pa tayong ini-invade ni Christ, no? Sa ating may mga part pa ng ating buhay na hindi pa fully surrendered. Okay? At iyan po yung talagang pasusukuin ng Panginoon. Kasi iyan ang prophecy ng Bible. Many times na binanggit sa may Bible, payuyukurin ng Diyos ang lahat sa paanan ni Jesus. Lahat ng kanyang enemies.
So yung pati tayo, mga kapatid, dati tayo enemies ng Panginoon, at totality ng being natin in opposition kay Christ, pero unti-unti na tayong nag-yield, unti-unti na natin surrender. So sa lahat ng aspeto ng buhay natin, ang love life, ang finances, ang ating philosophy, yung ating mga gawa, yung ating mga pinagkakaabalahan, at marami pang iba. Okay? So, mind, body, and soul, no, susuko kay Christ. Okay? Sa kanyang lordship at sa kanyang sovereignty. And of course, hindi mawawala yung tinatawag na growing commitment to follow and obey His commands. So, habang tayo ay nagmamature sa pananampalataya, nag-grow din yung ating commitment na sundin at sumunod sa lahat ng kanyang pinag-uutos. So, iyan po yung pananampalataya sa in a nutshell. Okay, so magpatuloy po tayo. So sabi nga po ng Hebrews 11, without faith, it is impossible to please Him. Tatandaan po natin, ang totoong pananampalataya ay you will be able to see the reality of God. At pag nakikita mo na yung reality ng Panginoon, si God ay nagiging totoo na sa buhay mo, and then you begin to please Him through faith. It is impossible to please God. Madaling sabihin na, dati kasi nung wala pa tayo sa Panginoon, bokabularyo ba natin na i-please ang Panginoon? Wala. Zero. Hindi po natin yan, hindi po natin gawi yan. So, natututunan po natin na i-please lang ang Panginoon nung nag-start na yung faith sa buhay natin. Okay? So, yan talaga ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin. Tuturuan tayo na i-please ang Panginoon sa pamamagitan ng mga activity ng Panginoon sa atin. Hello? May problem po ba? Okay. Okay na po, Pastor. Okay. So, kaya nga sabi rito, he who comes to God must believe that He is, and He is a rewarder of those who diligently seek Him. So, dapat, paglalapit tayo sa Panginoon, siguraduhin natin na talagang naniniwala tayo sa Kanya. So, tatandaan po na natin, lahat ng ating pinag-uusapan, whenever we talk about God, His words, the scriptures, His truth, yun po ang reality. Outside kay God, outside sa kanyang words, outside sa kanyang mga katotohanan, is fantasy and illusion. Delusion. Lahat ng pangarap ng mga tao, lahat ng kanyang mga dreams, sa kanyang mga hopes and dreams, apart from the reality of God, is delusion and illusion. Ang mga tao, marami mga plano sa buhay. Marami silang mga gustong mangyari. Even the government, the state, no, the whole society, marami silang mga plans na ganito ang future na gusto nila, yung tinatawag na utopia. But never itong marirealize kasi si God lang is the only reality. At ang reality ni God ay makikita mo lamang through faith. Amen to ba? Okay, kaya napakahalaga ng faith, mga kapatid. Ulitin ko, ano nga uli ang faith? Ang faith is a divine ability that God has given us through the Holy Spirit to see the reality of God and to obey His commands. Okay? So tatandaan po natin sa pamamagitan ng pananampalatayang ito, doon lang tayo magkakaroon ng ability na makapag-respond sa panawagan ng Diyos. Kasi hindi natin kaya yan dati. Kasi nga patay nga tayo dati. So ngayon, nagkakaroon na ng harmony tayo sa ating Diyos. Okay? Kaya nga pag sinasabi mong ikaw ay true believer at ikaw ay may pananampalataya and then ang buhay mo ay in direct contrast sa kalooban ng Panginoon, in contrast sa sinasabi ng scriptures, then ay malaking problema yan. Kasi yun nga yung trabaho ng faith, no? I-harmonize yung ating buhay na liko, yung ating misplaced na pananampalataya ay mailagay sa tamang lugar sa Panginoong Yesus. Okay? So, purihin ang Panginoon. Kaya nga sabi rito, sa may verse, chapter 11, verse 1, for by it,
sa pamamagitan ng pananampalataya, the people of old obtain a good testimony. Okay? So, at dito tayo pupunta, no? Mga man of faith in the Bible na alam nyo ba ang Book of Hebrews tinatawag yan na Hall of Faith. Diyan mo makikita yung mga man of faith na unang-una maunawaan natin, ang salvation is always by faith. From Old Testament hanggang New Testament. Kaya nga itong Hebrews 11, ang ipinakita rito na mga man of faith ay puro mga Old Testament. At pinakita dito na ang basis lagi ng salvation is always by faith. At sila yung binigay ng Panginoon sa atin ng examples na pag-aaralan natin sa araw na to. Okay? So, through faith, the saints of old see the reality of God and His words, being fully assured of God's truth. And that is a very important phrase. Yung ikaw ay fully assured ka sa sinasabi ng Panginoon. Okay, naniniwala ka, that's good. Pero anong pinag-iba mo sa demonyo? Ang demonyo naniniwala naman sa Diyos eh. Pero ikaw ba, kapatid, ay fully assured ka sa sinasabi ng Diyos? Are you fully convinced sa kanya mga promises? So, yan po yung mga mahalagang na pang-test ng ating pananampalataya. Kung sinasabi mo meron kang faith, naniniwala ka ba talaga doon? Kunyari, ikaw ba ay naniniwala ka kay Jesus Christ? Yes, marami tao naniniwala kay Jesus Christ. Pero kung susuriin mo yung details, ay makikita nyo unbeliever siya. So, hindi sapat yun. Ikaw ba ay naniniwala na si Christ ay fully man and fully God? Ikaw ba ay naniniwala na si Christ ay the only man na namuhay ng righteously dito sa mundong ito? Siya lang ang perfectly naka-obey ng mga commandment ng Panginoon. Ikaw ba ay naniniwala na si Christ ay namatay at muling nabuhay? Ikaw ba ay naniniwala sa pangako niya na lahat ng may kaugnayan sa kanya ay bubuhayin din sa huling panahon? Ikaw ba ay naniniwala na muli siyang babalik? Diba? So yung mga iyon, lahat ng ito ay declared truth. That is the reality na sinasabi ng Panginoon. Testimony ng Diyos yan. Kinakailangan pang magkatawang tao ng Panginoong Yesus to testify about us, about reality. At iyan, kitang-kita natin sa mga statement niya yan. Nagte-testify siya nung nagpunta siya sa lupa. Ang tanong tayo, kapatid, naniniwala ka ba doon sa mga pangakong yun? Are you fully assured? Are you fully convinced? Yan ay mga element ng tunay na pananampalataya. Okay? And have been empowered to do remarkable things. Ang ganda, no? So, nakita natin, tulad nila Moses, nila Noah, sila Abraham, and sila Joshua, yung mga alam natin na mga kwento na, na mga great man of faith, no? Nakakilos ang Diyos eh. They were empowered through faith. At sila'y nakagawa ng mga kahangahang mga bagay na nagtetestify magpahanggang ngayon sa ating kapanahunan. Okay? So, yun po yung ating pagtutunan ngayon. And then sabi rito, the emphasis, take note of this. The emphasis is not to tell us how much men can do. Hindi po yung tao ang object, hindi po sila Moses, hindi po sila Noah, hindi sila Enoch, hindi sila Joshua, bagamat sila ay mga ginamit ng Panginoon, pero hindi talaga sila ang bida sa kwento. Yan ang isang problema sa atin ngayon eh. Nagiging bida yung mga tao eh. But how much God has accomplished in a hostile world through persons moved by faith. Sila yung mga ginamit lang ng Panginoon. Okay? So, wag natin gaanong bagamat, ino-honor natin sila Mary kasi naging instrument ni God yan, para mailuwal ang Panginoong Yesus. Sila Moses, sila Noah, sila King David. Ino-honor natin lahat sila, pero hindi sila yung pinaka-object ng faith natin. It is Christ. Alam mo ngayon, mga kapatid, nakakalungkot kasi ngayon, ang dami ng mga so-called mga faith movement na nagpe-perform ng so-called mga miracle signs and wonders, and then ang focus na ng sila na eh. Hindi
hindi na si God eh. At kapag kayo mga kapatid ay nabiktima kayo niyan, yun po yung pananampalataya niyo ay tinatawag na misplaced. Nawala na misaligned na yung object, yung kung saan dapat naka-object ang inyong pananampalataya. Naalala niyo po ba yung si Jesus nung pumasok sa Jerusalem bago siya mamatay sa krus? 'Di ba sumakay siya sa may donkey? Sino po doon ang dapat mabigyan ng attention? Si Jesus o yung donkey? Siguro sa perspective ng donkey, sabi ng donkey, uy, ang galing ko talaga, nagyuyukuran yung mga tao, naglalagay ng balabal, tapos may mga palaspas. Siguro yun ang thinking ng donkey. Pero yung donkey ba ang ano doon, ang importanteng mabigyan ng emphasis, o yung nakasakay sa donkey na walang iba kundi ating Panginoong Yesus? Okay? So sa may Bible, binigyan tayo ng magandang halimbawa niyan. For example, dito sa Isaiah chapter 10, verse 15. Sabi rito, is the axe to boast itself over the one who chops with it? Sino ba yung magaling? Yung axe? So, sa archer, sino ba yung magaling? Yung arrow? Siguro sabihin ng arrow, ang galing ko talaga, lahat ng tudlain ko bullseye. Siya ba? O yung tumutudla, yung archer, walang iba kundi ang Panginoong Yesus. So, pag-isipan niyo po natin ito kasi sa ngayon, diyan sumisikat yung mga false prophet Binibigyan natin sila ng too much attention, too much focus. Na parang sila na yung bida doon sa may sa eksena. Okay, pakipatay po muna yung mga microphone. Okay, thank you po. Okay, is the saw to exalt itself over the one who wields it? Sino ba yung mas bida? Yung lagare o yung naglalagare, yung mahawak sa lagare? Okay. That would be a club wielding those who lift it, or like a rod lifting him who is not wood. So nakita po natin na ito ay kita mo ang Panginoon, He presented sa atin logically. Sino nga ba talaga yung object ng pananampalataya natin? Kasi very important yan Crucial yan sa totoong pananampalataya para ma-determine mo what is true faith and what is false faith. Okay, so binibigyan tayo ng Panginoon ng logical approach para ikaw ma-determine mo para sa iyong sarili, para ma-assess mo yung sarili mo kung ikaw ba ay nasa tamang pananampalataya. Uulitin ko, ang object dapat ng faith ay si Christ lang. Walang tao na dapat ma-exalt, not even Pastor Jess. Ako ay tagapagturo lang. I am nothing. Okay? At ganun nyo rin i-treat yung lahat naman nagtuturo. Ang kanilang kalakasan na makapag-perform, nakagawa lang sila through faith na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Okay? So ngayon, sabi nga sa Habakkuk, at ito ay paulit-ulit na binanggit sa New Testament, sa Romans chapter 1, sa Galatians chapter 3, sa Hebrews chapter 10 verse 38, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. The righteous shall live by faith. Okay, so mahalaga po yan mga kapatid. Tatandaan po natin, ang lahat ng matuwid ay lalakad sa righteousness. Okay? So the righteous shall live by faith. At sa pamamagitan ng pananampalatayang iyan, si God ay nakakakilos sa ating buhay. Na i-reveal niya yung kanyang righteousness sa atin. From faith to faith. Okay? So ngayon, unahin na po natin yung unang example. Sa araw na ito, dalawang examples lang yung ating pupuntahan. Si Abel at saka si Enoch. Okay. So, siguro naman kilala ninyo si Abel. So, si Abel, siya po yung after the fall, nung nagkasala si Eva at Adan sa Garden of Eden, nagkaroon sila ng dalawang anak. Okay, ang unang anak, ang panganay si Cain, at ang bunso ay si Abel. At alam natin yung naging kwento niya nainggit itong si Cain At dahil sa kanyang inggit na hindi tinanggap ng Diyos yung kanyang handog, pinatay niya yung kanyang kapatid na matuwid na si Abel. Okay. Ano po ba yung pagkakasabi ng Biblia ayon sa Hebrews chapter 11 verse 4? By faith,
Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain. Okay, ang pinag-uusapan po natin, faith, ito po yung mga examples ng faith na binigay ng Bible para makita rin natin sa ating mga sarili na tayo ba ay may pananampalataya din at ang Diyos ba ay nakakilos sa ating buhay sa pamamagitan ng pananampalatayang ibinigay niya sa atin. Ito po yung mga example. Okay. So si Faith, si Abel, ay nakapag-offer daw siya ng more acceptable sacrifice than Cain. Okay? So nakita natin no, yung kung paano nagtrabaho yung faith. The emphasis here is the faith of Abel. Na yung faith na yon ay nag-udyok sa kanya na makapag-offer siya ng acceptable sacrifice. Maraming mga paliwanag tungkol sa occasion na to. Marami sa mga ibang mga sa circles na sabi nila ang ano daw rito kaya daw tinanggap ng Panginoon si Cain dahil ay si Abel kasi ang sacrifice niya is animal, yung shedding of blood. At si Cain naman, grain ang kanyang hinandog kaya hindi inaccept ng Panginoon. Pero bagamat totoo 'yun mga kapatid, pero hindi 'yun yung emphasis dito eh. Dito kasi ang pinag-usapan ng malinaw dito ay yung faith ni Abel na nakapag-offer siya ng a sacrifice that is acceptable to God. A sacrifice that is pleasing to God. Lugod na lugod ang Panginoon kay Abel eh. Okay? So yung faith po ang emphasis dito. Okay? Kasi pangalawa, sa Book of Leviticus, makikita nyo naman kasi merong merong limang klaseng offerings, no? Meron yung burnt offerings, meron yung sin offerings, merong guilt offerings, meron yung peace offering, at meron din yung grain offering. So lahat ng ito, yung kanilang sacrifices, ay pare-parehas na prescribe ito na offering ng Diyos sa Book of Leviticus. Kaya I think hindi yun yung talagang pinag-uusapan dito. So yung faith na nag-udyok kay Abel na makapag-offer siya ng acceptable and pleasing sacrifice sa Diyos. At sabi nga rito, through which, sa pamamagitan ng ganon, ay he was commended as righteous. Okay? Parang si Abraham din, hindi po ba? Nung pinaniwalaan niya yung pangako ng Diyos, sabi ni God kay Abraham, Abraham, tumingala ka. Nakikita ba yung mga bituin na yan? Ganyan magiging karami ang iyong mga anak. At sabi roon, and Abraham believed God, and it was accounted to him as righteousness. So nakita po natin no, paano nag-ooperate yung faith na ililigtas tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. At dito rin si Abel ay he was commended as righteous dahil sa kanyang sacrifice. Tatandaan po natin no, ito pong tagpo na to ay hindi lamang basta nag-offer lang si Abel. Si Abel po kasi 3 times po siyang nabanggit sa New Testament in comparison kay Christ. So, ibig sabihin, si Abel, yung kanyang sacrifice, ay typified ng magiging role ni Christ, no? A more perfect sacrifice than sa blood ni Abel. Kung righteous yung blood ni Abel na naging martyr, si Christ din, mas perfect sacrifice. More excellent sacrifice. Kung more excellent sacrifice na tong kay Abel, more excellent sacrifice yung nagampanan ng Panginoong Yesus. Kung martyr ito, si Abel, mas martyr ang Panginoong Yesus. No? Kaya nga ikinumpara siya. Kasi sa pamamagitan ng faith ni Abel ay na-picture si Christ. Yung coming ni Christ. So si Abel ay parang nire-represent niya si Christ na yung pre-incarnate Christ na tinatawag. Si Christ kasi sa Old Testament, he was a pre-incarnate Christ. Ang tawag po natin dyan. Okay, so naipapakita, halos lahat ng mga man of faith in the Bible ay ni-represent si Christ. Okay, isa po yan sa mga wonders ng katauhan ng Panginoong Yesus. Okay, so sa tatandaan po natin, si Abel ay he offered his sacrifice by faith.
Ako kung ano ko yun eh, kung susuriin ko ng maigi, kung i-meditate ko ng maigi, ano yung talaga yung nag-transcribe dito. Alam naman po natin yung kwento nila ng mga magulang niya. Sila ay ginawa ng Diyos doon sa may Garden of Eden. They were perfect, kaya lang nagkasala sila, pinalaya sila sa may Garden of Eden. And then, si Abel, desire niya Desire niya na makabalik doon sa presensya ng Panginoon. Alam niya yung ano, yung effect ng separation from God. So desire ni Abel na ang tao ay muling magkaroon talaga, muling ano siya sa kanyang Diyos, mai-restore sa presence ng Panginoon. At alam ko yung mga katotohanan iyon ay nakapaloob dito sa may sacrifice niya. Hindi lang siya basta nag-sacrifice, but his faith in God, nakita ng Diyos. Kasi nalugod ang Panginoon sa kanyang pananampalataya eh. Sa kanyang sacrifice eh. So, kung susuriin mo yun yung mga nakapaloob doon. Talagang buong desire ni Abel ay yung ano, yung muling makaniig ang Diyos, muling magkaroon ng harmony, muling ang tao makabalik uli doon sa may Garden of Eden na siyang pinerform ng Panginoong Yesus. Yung failure ng lahat ng mga man of God in the Bible, from Old to New Testament, ay na-accomplish yun ni Christ. Okay? So, kaya siya nakapag-offer. At it was a pleasing sacrifice unto God, a sweet aroma. Kaya nga sa Old Testament, kapag nalugod ang Panginoon sa offering, yung mabangong samyo, no, yun yung pagkaka-describe. For example, yung burnt offering na lagi nandoon yung a pleasing sacrifice, yung nasasatisfy na nabibigyan ng kaluguran, na paglulubag yon, yung magandang term, na paglulubag yung puot ng Diyos laban sa kasalanan ng tao. So rito nakita natin na nalugod ang Panginoon eh. At alam natin, through Levitical sacrifices, ay nagbigay si God ng sacrifice, yung mga animal sacrifice. Iyon po ay typified ni Christ. Picture po yun ni Christ. Lahat po ng mga animal sacrifices doon, it points to Christ. Even yung mga priest na nagpe-perform doon, yung high priest, alam nila na hindi sila ganap sa kanilang sarili. Hindi sila yung ultimate purpose or reason. Bakit sila nagkakandak ng ganong seremonya? Alam nila na yung ginagawa nila ay it points to the coming true priest, si Christ. Okay? So, ganun po yun, na lahat po ng iyon. At nag-provide si God doon sa Levitical temple, sa Levitical priesthood ng sacrifices. At ipinakita doon yung papaano ang tao na makasalanan ay maire-reconcile sa Diyos. Actually, kung susuriin nyo yung tabernacle, siguro, if God's willing, pag-aralan natin yung Book of Tabernacle, yung mga sacrifices doon. Ang ganda-ganda po kasi nun eh. Okay? Makikita nyo doon kung papaano si God, yung kanyang mind, yung kanyang sa heart niya, na gusto niyang i-restore yung tao pabalik sa Garden of Eden. Okay? Kaya nga kay Christ, alam nyo po ba mga kapatid, in a very short kay Christ na restore ang paradise. Naibalik tayo doon sa Garden of Eden, which represents the presence of a holy God. Naibalik tayo doon. Okay? So, I believe na yung mga katotohanan ng pinag-usapan natin, itong sa Old Testament setup, yun yung content ng puso ni Abel. Kaya lugod na lugod ang Panginoon eh. Na-please ang Panginoon sa kanyang sacrifice. Okay? At doon ang pinakamalaking part na nag-play sa role na yon ay yung faith. Yung supernatural faith na binigay ng Diyos kay Abel para mai-represent niya yung sacrifice ni Christ sa future. Okay? So tatandaan po natin, sa may sacrifice na yan, nakita nyo, yung, alam nyo po ba, hindi lang basta-basta nagkakatay ng hayop yan. Kasi ganito po yan, bibigyan ko lang po kayo ng a very short description kung ano yung nagtatranscribe during the sacrifice. Kunyari, ikaw ay ilagay mo yung sarili mo sa Old Testament. Pag ikaw ay may kasalanan ka,
pupunta ka sa priest, and then dadalhin mo yung sacrifice mo, yung animal. Kailangan wala yung blemish, kailangan yung edad niya ay ayon sa prescribe ng Panginoon, wala siyang defect. At dadalhin mo yun sa Panginoon, at ikaw na nag-offer, idadalhin mo yun sa harapan ng priest. So, yung priest, isusupervise ka lang. So, yung priest, witness siya na ikaw ay nag-present ka, gusto mong isettle yung kasalanan mo sa harapan ng Panginoon. And then, kakatayin mo yung ikaw na nag-sacrifice, may dala kang kutsilyo, gigilitan mo tatali nyo muna yung kambing o yung tupa. Pagkatapos nun, gigilitan mo yung inosenteng hayop na walang kasalanan, mamamatay on your behalf. Makikita mo yung pagdanak ng dugo. Bakit mahalaga yung pagdanak ng dugo? At sasahurin yung dugo na yun Yun yung pangpapahid doon sa altar Okay? Bakit mahalaga? Para makita mo, for the wages of sin is death. Iyon ay nagtetestify, yung dugo na yon, nagtetestify na yon na ang ating kasalanan is a serious matter before God. Hindi simpleng bagay ang pagkakasala, mga kapatid. It is a serious thing against the Holy God. So makikita mo doon yung kabanalan ng Panginoon. At yung hustisya. At pagkatapos nun, mga kapatid, matapos na maisahod yung dugo, babalatan mo i-skin mo yung hayop. At pagkatapos ma-skin yung hayop, icha-chop-chop mo yon at kukunin mo yung mga parts na required ng Diyos according to sin offering. So napaka-tedious po ng trabaho na yon. Para kailangan ma-accomplish yun at masunod mo ng lahat ano yung nire-require ng justice ng Diyos. So, in other words, mga kapatid, ang pinag-uusapan dito, dito sa shedding ng innocent blood na pinipicture ng the coming Christ, yung sacrifice ni Christ, pinipicture dito yung dinidemand ng justice ng Diyos. Yung justice na dinidemand ng holiness of God na na-offend natin. Okay? So, justice po rito. Justice po ang pinag-uusapan dito. Parang nasa court, po tayo? Senaryo. So, ginagawan po ito, mayroong court proceedings para ikaw ay mapawalang sala, kailangan dadaan ka sa proceedings na ito. Dadanak yung dugo, dapat merong mamamatay para ikaw ay maging acceptable sa Diyos para mapatawad ang iyong kasalanan. At itong mga katotohanan ito, mga kapatid, I do believe strongly, nandito yan nakapaloob kay Abel sa kanyang offering. Na i-represent yun yung mga truth na yun. Okay? Kaya nga, sa Old Testament, sa may Genesis, kung saan mo makikita yung unang-una yung kwento ni Abel, ganito ang ang testimony. And Abel also brought the firstborn of his flock and of their fat portions. And the Lord had regard for Abel and his offering. Nalugod ang Diyos kay Abel, una kay Abel, pangalawa sa kanyang offering. So pag tayo ay acceptable na kay God, acceptable na rin yung ating offering. Kapag tayo ay napabanal na sa pamamagitan ng pananampalataya, mapapabanal din yung ating mga offering. Kaya pag defiled ang tao, defiled din yung kanyang offering. Minsan kasi ginagawa natin substitute yung offering natin Akala natin, tinatanggap tayo ni God on the basis of offerings lang. Wrong. Tayo yung unang tinitignan ng Diyos, yung ating pananampalataya, yung ating relasyon sa Kanya. Amen po ba? So tatandaan niyo po yun, mahalagang elemento po yun ng pananampalataya. Hindi lang yung offer ka ng offer kay God. Ikaw, kumusta ka? Ikaw ba ay in perfect alignment sa Panginoon? Okay, so ang unang tinatanggap ng Panginoon, yung tao, through His faith. And then, yung ating offering. But for Cain and his offering, he had no regard. So, Cain was very angry and his face fell. Okay? So, next. So, kaya nga, idinugtong ito, na it is impossible, sabi nga sa may Hebrews chapter 10, kanina yung pinag-usapan natin, Hebrews 11, ito, umatras lang tayo, Hebrews chapter 10,
For it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. So alam ni Abel yon. Kasi dapat tayong tao na nagkasala, tayo ang dapat na mamatay. Pero yung hayop na inosente, namatay yon on our behalf. Kaya nga alam nila yan sa Old Testament na hindi yun yung fullness, yung mga hayop na yon. May nagpo-point doon na hindi pa nila determine kung sino yon. Si Christ pala yon na i-rebuild na nung New Testament. Okay? Therefore, when He comes into the world, sabi ng scriptures about Christ, He says, sacrifice and offering you have not desired. Hindi naman talaga yun ang kailangan ng Panginoon eh. But a body you have prepared for me. In whole burnt offerings and sacrifices for sins, you have no pleasure. Hindi naman talaga nalulugod ang Panginoong Diyos doon eh. Kaya dumating si Christ. Then I said, behold, I have come. In the scrolls of the book, it is written of me to do your will, O God. Okay? So pinulfill po ni Christ, kaya siya dumating para mag-offer na a more acceptable sacrifice than yung sacrifice ni Abel. Kasi si Abel, pinipicture niya lamang yung pagdating ni Christ, yung kanyang picture ng kanyang sacrifice. So, what's the point of the story of Abel? So, ang story ni Abel ay pinapakita na sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Panginoon, ay God is able to portray to us the ministry of Christ na ipe-perform niya sa atin. Okay? So, nakapag-work. Ibig sabihin, nakapag-work ang Panginoon sa buhay ni Abel sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa buhay na Diyos. Okay? So, sa New Testament, nakita ninyo, the same yung principle eh. Sinabi rito ni Apostle Paul in Romans 12, verses 1 to 2, therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies. Hindi yung offering Susunod yung offering eh. Pero tayo muna eh. To present your bodies a living, holy sacrifice, acceptable to God. Tandaan nyo yung three important words. Buhay, banal, katanggap-tanggap. Living, holy, acceptable. Ganyan ba tayo mag-offer kay God? Ganyan ba yung service natin kay God? Kasi kung ang pananampalataya natin ay talagang si God ang object at nakikita mo yung reality of God, lalabas ito eh. You will be able to serve God, you will be able to worship God with a living, holy, and acceptable worship. Okay? Kaya nga, it is impossible to please God without faith. Sinabi yan kanina sa Hebrews 11. It's impossible. So magiging possible lang ito mga kapatid kung meron ka talagang faith na galing sa Panginoon. Kaya nga sabi, suriin natin. Suriin natin ating mga pananampalataya. Baka may pananampalataya tayo pero kung saan nakatuon yung saan nakasalig yung ating pananampalataya, hindi naman talaga sa person and works of Jesus Christ. Okay? So, kaya sabi rito, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, and what is good, acceptable, and perfect in the sight of God. Amen? So yun po, nakita nyo lagi yung salitang acceptable. God is holy, and He requires us a holy sacrifice. It must be living, because we are serving a living God. At ang faith na binigay niya sa atin ay buhay na pananampalataya. So don't offer Him a dead faith. Okay? It must be a living faith. Holy, because God is holy. And God made us holy. Kung paano tayong tinanggap ng Diyos, mag-offer din tayo sa Kanya ng acceptable offering. Huwag yung basta makapag-offer ka lang. Huwag lang ganun. Titignan mo lagi, acceptable ba kay God itong offering ko?
Kalugod-lugod ba ito kay God? Kasi kung merong polluted na offerings, it was written in the Bible over and over again. Merong polluted na sacrifice. Ang dami niyan. At sa may Bible, over and over again, makikita ninyo na si God nire-require niya sa atin na mag-offer tayo ng sacrifice na acceptable and holy and pleasing to Him. O ito, example ito ng polluted na sacrifice. Sabi nga sa may Malakay chapter 1, a son honors his father and a servant his master. If then I am a father, where is my honor? So nakita nyo ang Diyos natin, naghahanap siya na, ino-honor ba natin si God sa ating mga ginagawa? Pag kumakanta tayo, pag nag-offer tayo kay God, pag nag-serve tayo kay God, ang object ba natin, may desire ba tayo, ino-honor natin siya? Piniplease ba natin siya? O yung sarili lang natin piniplease natin? Dito nakita nyo, hinahanap ni God yung honor eh. Di ba? Marami mga tao nag-o-offer. Ito po yung kwento ng mga taong nag-o-offer pero wala yung honor, wala yung honoring God. Si Abel, when he offers a sacrifice, it is an honoring God sacrifice. Okay? Ito, where is my honor? Sabi ni God the Father. If I am a master, where is my fear? Says the Lord of hosts to you. O priest, mga priest ito who despise my name. But you say, how we have despised your name? By offering polluted food upon my altar. Yan. Alam nyo, minsan tayo, ang gustong-gusto natin na approach kay God, iyakan yung emotionalism. Akala natin, pag umiiyak tayo kay God, acceptable na tayo. Wrong. Hindi po ganun yun. Hindi po iyakan ang requirement ng Diyos. Hindi po yun. Magbasa po kayo ng Bible. Sabi pa nga dito, mababasa nyo sa may Malakay, kahit na bahain mo ng luha ang kanyang altar, hindi kanya pakikinggan. Kung ang offering mo is polluted, kung defiled, ikaw mismo na nag-offer, defiled ka, hindi mo ma-honor si God. Kahit na umiyak ka ng umiyak, bahain mo ng luha ang altar. Yan, sa church, very popular yan emotionalism. Kasi yan ang thinking nila. Na kapag umiyak, nasa kanila ng Holy Spirit, wrong. Alam nyo ba mga kapatid, kay umiyak ka kay hindi, ibinigay na ng Diyos ang banal na Espiritu sa atin? Okay, pag-uusapan natin yan separately. Okay, so, verse 7, by offering polluted food upon my altar, but you say, how we have polluted you, by saying that the Lord's table may be despised. Verse 8, when you offer blind animals in sacrifice, is that not evil? And when you offer those who are lame or sick, is that not evil? So, kay God, evil yun, no? Yan yung mga defiled. Kasi siya mismo nag-prescribe ng kung ano yung offer mo. Dapat without blemish. Walang sakit. Healthy. Tayo minsan offering natin, minsan suriin natin mga kapatid. Present that to your governor, will he accept you and show you favor, says the Lord of hosts? And now you entreat favor of God, that he may be gracious to us, with such gift from your hand. Sabi ni God, so kita nyo, no? Si God pinapamukha niya Ganyan, hihingi kayo ng favor sa akin, lalapit kayo sa akin, ganyan ang gift niyo sa akin. Defiled offering. Sa tingin niyo, malulugod ako sa inyo, will he show favor to any of you, says the Lord of hosts? It was written in the Bible. I have no pleasure of you, says the Lord of hosts. I will not accept an offering from your hand. Si God, hindi siya nai-impress sa mga offerings natin. Nai-impress siya sa faith natin sa Kanya. Okay? Kung gaano yung kalaki sa puso natin, sa pitak ng ating puso, yung honoring God, yung pleasing God. Amen? Tayo muna bago yung ating offering. Okay? Ayusin muna natin sarili natin. Ayusin muna natin kaugnayan natin kay Christ. Yung faith natin kay Christ. Okay?
ayusin muna natin yung ating pagsunod kay Christ. Okay? Susunod dyan yung mga offerings natin. Mapiplease din ng Panginoon. If God is pleased with us, He will also pleased with our offering. But never substitute offering for our faith. Okay? Another verse in Malachi chapter 1, verse 11 to 12. Sabi ng Panginoon, and this is the very important message, no? Magpahanggang ngayon sa atin and in the future, this is the message of God for all of us. From the rising of the sun to its setting, my name will be great among the nations. And in every place, incense will be offered to my name. And a pure offering. For my name will be great among the nations, says the Lord of hosts. But you profane it when you say that the Lord's table is polluted, and its fruit, that is, its food, may be despised. Amen? Kaya nga sa even the book of Amos, pinakita doon yung displeasure ng Diyos sa tinatawag na hypocritical worship. Meron pong ganun yan eh. Merong totoong worship, meron din yung hypocritical worship or hypocritical na paglilingkod sa Panginoon. Hypocritical na profession ng faith. Meron po yun, kapatid. Okay? Dito, ito po yung mga halimbawa lamang, ano? Actually, marami pa yan. Punta ka ng Isaiah, Jeremiah, ang dami po niyan. Punong-puno po ang Biblia. Jeremiah 7, kung gusto nyong basahin mamaya, makita nyo kung paano ang Diyos namumuhi siya sa mga tao na akala nila, pag nasa templo na sila ng Diyos, akala nila nasa langit na sila. Pero ang Diyos sinusuka sila. Okay, basahin niyo Jeremiah 7. Okay, Amos chapter 5, verses 21 to 24. I despise your feast, and I take no delight in your solemn assemblies. Even though you offer me your burnt offerings and grain offerings, I will not accept them. And the peace offering of your fattened animals, I will not look upon them. Take away from me the noise of your songs. To the melody of your harps, I will not listen. But let justice roll down like waters, and righteousness like an ever-flowing stream. Alam nyo ba yan? That is very important words sa mga tao may pananampalataya. Those who have true faith in God know these words, justice and righteousness. Minsan tatapik po natin yan. Okay? So ito po yung mga ilang halimbawa pa lamang na hindi lahat ng uri ng worship is acceptable kay God. Hindi lahat ng profession of faith is acceptable to God. Ang hinahanap ni God is living, holy, acceptable, tulad ng kay Abel. Si Abel ay naging example ng pagsasacrifice ng true faith. Yung living faith, na kapag he is able to sacrifice to God an offering acceptable to Him and pleasing in His sight. Okay? So, yung panghuli natin na pag-uusapan sa araw na to, yung faith naman ni Enoch. Okay. Si Enoch, alam nyo ba, napaka-ikli lang ng testimony ng Bible patungkol sa kanya. Pero napaka-importante rin ang role na ginampanan ni Enoch. Sa pamamagitan din ng kanyang pananampalataya, na i-portray niya rin si Christ eh. So, nakita po natin ano? So, sa pagkain. Okay, naka-open yata yung microphone. May mga naka-open yung microphone. Naririnig natin yung mga dialogue. Okay, paki-turn off po yung mga microphone. Naririnig po kayo rito. Okay? So, nakita po natin ang Diyos ay nakakapagtrabaho sa buhay ng mga taong may totoong pananampalataya. Okay? At this time si Enoch na i-portray through his faith, na i-portray yung ministry ni Christ in the future. By faith, Enoch was translated that he should not see death and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Ang ganda, no? Napaka-brief ng description, pero kitang-kita mo rito kung papaanong kanina si Abel, nalugod ang Panginoon sa faith ni Abel,
dito rin, nalugod din naman si God kay Enoch, not by means of sacrifice, but by walking with God. Enoch walked with God at iyon yung maikling testimony sa kanya sa Genesis. Sabi rito, Enoch walked with God and he was not, for God took him. Tignan ninyo yung sa Book of Hebrews ang testimony that he pleased God. He had a testimony that he had pleased God. Nalugod ang Diyos sa kanya. Sa Genesis naman, chapter 5, that Enoch walked with God and God took him. Na-bypass yung death. Si Christ din naman, mga kapatid, alam nyo ba? Di ba? Si Christ, sabi ko nga po sa inyo, si Christ ay siya lang yung nakalakad perfectly in perfect harmony sa will ng Panginoon, sa law ng Panginoon, in sanctification. Si Enoch ay picture po niyan sa Old Testament. Na si Enoch, ang desire niya ay talaga yung fellowship with God, to walk with God in harmony sa kanyang kalooban. Alam naman po natin mga kapatid, no, yung walk na to, it is a walk of sanctification. In perfect alignment sa kalooban ng Panginoon. Di ba? Na i-portray niya, bagamat wala pa si Christ, ano, bagamat si Enoch ay kung fully ko compare mo siya kay Christ, malayo siya kay Christ. Kasi si Christ lang ang nakalakad perfectly. Pero sa Old Testament ay merong example na nakalakad in harmony kay God at natuwa si God sa kanya, kinuha siya ni God. Parang si Christ na bypass din yung bagamat namatay si Christ pero nabuhay siya maguli na ano yung death eh. Yung death, he was denied by death. Parang si Enoch din, he was denied by death. So nakita po natin ano yung pagkakaroon ng resemblance doon po sa mga kwentong iyon. Okay, so sanctification, tatandaan po natin, ang Panginoon, nais ng Diyos na tayo ay lumakad in perfect harmony sa Panginoon. At hindi ito mangyayari kung wala yung faith na binigay ng Diyos sa atin. Kapatid, kung ang pananampalataya mo ay talagang tama, kung ang pananampalataya na sinasabi mo, ikaw ay nananalig sa Panginoong Hesus at si Hesus ang object ng pananampalataya mo at naintindihan mo yung ginawa niya sa'yo. So, ano ang hahadlang sa'yo para lumakad ka sa Kanya? Pwede bang sabihin mo na nalig ka lang kay Christ pero ayaw mong lumakad sa Kanya? Si Enoch, he walked with God and God was pleased with him. Tayo, bukang bibig natin rapture sa panahon natin ngayon. Sana dumating ng Panginoon, sana dumating ng ganon. Alam niyo ba yung ang sa isip mo kasi escape? Escape eh. Hindi ganyan ang faith ni Enoch. Ang faith ni Enoch, yung kanyang buong desire habang siya nabubuhay ay yung lumakad siya with harmony sa Diyos. At itong kwento niya, itong kwento ng kanyang pananampalataya, it was written for our instruction. To instruct us. Para makita natin, ma-assess natin, ako ba ay man of faith din? Tinataglay ko ba yung mga pananampalatayang ganito? Si Abel nakapag-offer ng a pleasing sacrifice. Si Enoch, lumakad siya in perfect harmony sa Panginoon, in sanctification, nalugod ang Panginoon sa kanya. Amen? Yung desire, meron ka bang desire, kapatid, na magkaroon, yung union. Alam niyo ba, isa sa mga panalangin na tinuro ni Apostol Pablo, yung salitang Maranatha. Alam niyo po ba yung salitang Maranatha? Lord, dumating ka na nawa. Di ba? Dumating na nawa yung ang Panginoong Yesus. Kasi ba, why? Pag dumating na si Christ, alam niyo mga kapatid, yan na yung union natin yung fullness ng lahat ng inaasahan natin kay Christ, sa Diyos, mangyayari yon sa muling pagbabalik ni Christ. Kayo po ba ay nag-enjoy pa sa mundong ito? Ano po ba yung mas na-enjoy nyo? Yung mundong ito o yung lumakad tayo sa piling ng Panginoon?
Yung lumakad tayo sa kanyang mga alituntunin, sa kanyang kalooban, kung ano yung mga pinapagawa niya sa atin. Yun ba'y nagbibigay ng kaluguran sa atin? O baka nagbibigay ng kaluguran sa atin yung mga bagay sa mundong ito, yung mga bagay na nakakasilaw sa mundong ito, na nakapagpapalalo sa tao. So, suriin po natin yung ating mga pananampalataya. Okay? So, ang Bible, hindi po siya nagkulang. Binigyan tayo ng napakaraming mga halimbawa. Si Abel, si Enoch, para si Enoch kasi, talagang ano no, tatandaan po natin mga kapatid, ang ultimate inheritance natin sa Diyos, sa pananampalatayang ito, ay yung dadalhin tayo sa kaluwalhatian. Glory. It is the ultimate inheritance of the saints to see and to share God's glory. Okay? So, at nakita po natin partly yung sa buhay ni bagamat kasi nung mga panahon, alam niyo ba nung mga panahon ni Enoch, ang buhay ng tao noon ay 1,000 of years. So, si 969 si Methuselah eh. So, yung iba, mga 900 plus, 800 plus. Pero ang pinakabata na kinuha ng Panginoon, si Enoch, 365 years lang yata siya noon. Pero batang-bata yun, kumbaga binata siya noon. Nung panahon na yun. Okay, kasi sila, haba 900 years. Okay, sa purihin ng Panginoon. Okay. So, faith is not simply trusting God and believing His words. So, bagamat element yan, essential element yan, yung magtiwala ka sa Diyos at paniwalaan mo ka sa salita. But it also involves walking with God in sanctification. At yung lumalakad tayo, pleasing Him with our faith, tulad ni Abel, and desiring to be with Him in glory eternally. Amen? So, ang Panginoon ba, nalulugod ba po sa atin? Of course. Kaya niya nga binigay sa atin ang Panginoong Yesus ang banal na Espiritu, dahil kinalugdan tayo ng Panginoon. Binigyan tayo ng banal na Espiritu para tayo makalakad sa Panginoon. Ako, I do believe, si Enoch, pinagkalooban din siya ng supernatural strength na makalakad sa Panginoon. Kasi by himself alone, hindi niya kaya yon. Pinagkalooban siya ng Panginoon, ng Espiritu na makalakad sa Panginoon. The same is true with us today. God has given us the Holy Spirit that we may be able to walk with Him in sanctification. Okay? So, last verse. For it was fitting for Him, this is about Christ, from whom all things and through whom are all things, in bringing many sons to glory. So, iyan po si Christ in comparison kay Enoch. So, tayong lahat na may kaugnayan kay Jesus ay dadalhin niya sa kaluwalhatian. And that is the ultimate inheritance of the saints. Hindi lamang yung mararapture tayo. Minsan, short-sighted tayo mga kapatid Minsan, bukang bibig sa may pulpit, yung rapture. Maganda, that's good. Pero hanggang doon lang ba ang purpose ng Panginoon? Bitin yung idea. Ngayon, minsan pag uupuan po natin ito, yung glory na sinasabi ng Bible, okay? To perfect the author of their salvation through sufferings. And that's why Christ suffered for our sins. Okay, ito, very important ito sa may Colossians chapter 1, verse 27. To whom God willed to make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Amen? So, kaya nga alam nyo mga kapatid, sabi ko nga sa inyo kanina, ang pananampalataya ay parang binhi lang yan. Diyan nag-umpisa ang Diyos sa buhay natin. Sa pamamagitan ng pananampalataya, na-equicken niya yung ating espiritu, nabuhay niya tayo, upang makita natin ang kanyang kaharian, na born again tayo through faith. Tayo ay na-justified through faith. But now, yung faith na yan ay instrument din, channel yan, yan yung magiging medium ng Holy Spirit sa buhay natin para tayo ay mai-align in conformity sa kalooban ng Panginoon. Kaya vital,
very vital ang role ng faith sa ating kaligtasan. Kaya nga, sabi ng Biblia sa ating paunang verse kanina, suriin natin kung talaga bang tayo ay nasa pananampalataya. Baka naman tayo lang nagsasabi na sa faith tayo. Pero kung titignan natin yung buhay natin, ay please pala tayo. Kaya nga mahalaga mga kapatid paano malalaman yung tama tsaka sa huwad? Paano malalaman yung huwad sa tama? Sa counterfeit, tsaka yung counterfeit at tsaka yung genuine na faith. Paano nyo malalaman? Paano nyo madetermine? Of course, dapat alam mo yung genuine. Kaya mga nasabing fake yun Parang, di ba yung meron kayong 1,000 bill? O nakita nyo, ang daming palatandaan doon, yung mga, para malaman mo na yung ito ay genuine na pera, na 1,000 bill, yung papel pa lamang, yung may mga ang daming mga features doon, yung mga kumikintab doon, na mga features na iyon ay nagpapatuloy na totoong bill siya, paper bill. Yung peke, malalaman mo, yung appearance niya parang parehas. Pero pag sinuri mo ng malapitan, uy, peke pala ito. Wala siyang ganito, wala siyang ganito. Pero parang resemblance, parang parehas. Sa biglang tingin, mabilisang tingin, parang totoo. Pero pag sinuri mo na siya, uy, peke siya. Ganon din sa pananampalataya. Paano malalamang tama ka? Tama yung faith mo. Kung hindi mo alam yung tamang faith. Kaya nga itong pinag-uusapan natin. Amen po ba? Amen po ba? So that you may know how to detect, how to discern true from false. Okay? So purihin po ang Panginoon at dito po tayo nag-i-end sa atin pong pag-aaral. Purihin po ang Panginoon and I pray ako po'y nakakatulong sa inyo kahit na bahagya. Amen? So, pagpalain po kayo ng Panginoon. Tayo po munang lahat ay sumaglit po na manalangin. Pagkatapos po ng ating prayer, magki-question and answer tayo. Pero mag-picture po ulit tayo. Okay. So, tayo po ulit ay manalangin. Salamat, Ama, sa pagtuturo mo sa amin sa gabing ito. Kahabagan mo nawa ang bawat nakikinig at palaguin mo sila sa kanilang pananampalataya. At tignan nyo, Panginoon, tulungan po sila, O Lord God, kung paano sila, Panginoon, makakalakad ng naaayon sa iyong kalooban. To walk in harmony with your words, pleasing you, that we may be able to serve you, O Lord God, that we may give you a pleasing sacrifice and acceptable in your sight. Lord, bless us today and grant us, O Lord God, the gift of repentance and the gift, O Lord God, of faith. Lord, we thank you, Father God, for all the things that you have given us today. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, so paki-open po uli ang inyong mga camera. Marami na po tayo kasi kanina kakaunti lang po tayo kanina Sige po. Yan, magandang gabi po sa inyo, Pastor Art. Yan, Sister Carla. Brother Jerry. Yung iba po, pwede po bang paki-open ang inyong camera? Ano po tayo? Yan, Sister Nix. Yung iba po, paki-open po yung camera. Okay. Sister Rose, si Sister Shirley, si Jane, Sister Ninya. Yung iba talagang Okay po, picture po tayo. 1, 2, 3. Kasi kayo na nakayuko ako kanina. Okay, 1, 2, 3. Okay, so thank you po. Sister Joy, ikaw na po. Thank you po sa inyong lahat. Amen. Glory to God sa message po ngayong gabi, Pastor, na ibinaba. Tatadalan po namin na malaking tulong, pakinabang po sa aming pananampalataya po. Amen po. Kung sino po ang nais na magtanong o kung may mga nagrema po o testimony o kung may dadagdag, i-open na po yung unmute lang po kung sino po ang nais. Kung may agam-agam po o kung may questionable po, willing po si Pastor Jess na sagutin ang katanungan po. Sino po? Magaling. Amen. Amen, Pastor Art.
Pinapatanong ng misis ko kung naligtas daw ba si Cain. Ah, Eh, si Cain po sa may succeeding na mga sa mga succeeding na mga ano niya, ano talagang evil siya, even yung testimony sa New Testament. Na-recall talaga doon sa sa New Testament si Cain, talagang evil talaga siya eh. Son of Ay, ba perdition talaga? talaga siya, oo. Oo, Pinatunayan totoo kasi yun. mismong si God, in-approach pa siya ni God eh. Sabi ganyan, Mm, sin is crouching in your heart. You must overcome mm. him. So, nung sinabi yun ni God, binigyan pa siya ng grace eh. Ng grace to Pagkakataon, overcome and yet hindi niya talagang evil talaga siya. Pinatunayan yon. Kinonfirm niya tanim ka lang. ng galit. Oo, talagang son of perdition talaga Thank you. siya. Thank you daw po. Thank you, thank you. Thank you po. Oo. Sige po. Question lang po. Unmute lang po. Huwag po tayo mahiya. Privilege po natin na magtanong. Kahit ano po yung yung mga nababasa po niyo o sino po ang nais pag bigay, magsalita po. Sila si Shirley, Billy Jane. Sige po. Open lang po. Sister Jane, Irene, Sister Irene, Father J.E. Open lang po kayo. Sister Beverly, Sister Nix. Na-rapture na yata yung mga kasama natin. Sumama na kay Enoch. Naunahan tayo. Napaguli tayo. Po, Joy. Amen po. Sige po. Huwag po tayo mahiya. Po. Ang ako naman po, ako po, sa simula po talaga narinig ko po lahat ng mga ah, turo po ni Pastor na kung saan po is, gumawa pa nga po ng dalawang halimbawa kung sino po yung mga, kung paano po nalugod ang Diyos sa mga nauna po sa atin gaya po ni Abel at saka po si Enoch. Sa akin po yung naunawaan ko po kasi na ibig sabihin po ng bilang isang kaya po natin na tayo mananampalataya. Hindi po ba pag nanampalataya tayo, nag-aral sa salita ng Diyos, siyempre po yung nahanap po natin dyan yung bilang mananampalataya, kung paano ka mag-action na bilang isang mananampalataya at nagtitiwala at naniniwala sa Panginoon. Sabi po ni Pastor niya ng naniniwala ka ba ng ating Panginoong Yesus na pinagkaloob niya ang buhay niya at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay nilagyan tayo ng kaligtasan at siya'y namatay, pangatlong araw na buhay po. No? Sa akin po, bilang ang naunawaan ko po talaga, the best po na sa ating walk of faith po talaga, sa faith po natin, yung ialay po ang ating sarili, no? Bilang lingkod ng Panginoon na, kumbaga, halimbawa, gusto mong maglingkod sa Panginoon, di ba sabi po ni Jesus na kung gusto mong sumunod sa akin, dapat i-deny mo yung sarili mo. Ibig sabihin po is, o ba yung di ba, kung dati kang ganun ng ugali mo, hindi maganda, ngayon, true na ah, gusto mong sumunod o maging katulad ng Panginoong Yesus, yun po, no? Ah, baguhin po, di ba? Baguhin yung sarili. Yun nga po yung napag-aralan ko po ngayon sa dami po ng mga pinagdaanan at sa dami po ng mga pakikinig, no? Sa simula po talaga, naamin ko po talaga na yung medyo hina pa po sa pagkaunawa, lalo na po yung mga kasi science sa Bible na kung saan alam naman po napakatalinhaga. Pero na-realize ko po na through our faith talaga, kung talagang tayo po ay
gustong sumunod sa Panginoon, i-deny yung sarili natin. Tapos yung kalooban po ng Panginoon ay ating pagpatuloy. Yun po yung katulad po ng pag-spread ng kanyang salita, lalo na po yung sa kaligtasan. At yung po pong yung tawag dito po yung maging yung buhay-buhay po natin, buhay na handog po, no, na pag halimbawa isa pa pong utos ng Panginoon na kung mag-aalay ka sa akin, ay dapat kung meron kang hindi mo nakasundo o hindi mo dapat pumunta ka muna at makipagkasundo ka, tapos ayun, pwede ka na mag-alay sa Panginoon. Kumbaga, ibig po sabihin na ang para po sa akin, correct me po ako, Pastor Jess, na totoo na tama yung ginagawa po na magpatuloy na maglingkod sa Panginoon, maging malinis ang puso mo, at kumbaga, tawag dito, yung pong yung po bang yung buhay mo, iaalay mo sa Panginoon, magpakatatag ka, tibayin mo yung loob, magpakumbaba, di po ba yun yung mga attitude o mga pag-ugali ng tunay na lingkod ng Panginoon. At saka po yung marami pong pagbabago talaga. Minsan ikaw na yung masasaktan, kahit ikaw na yung masaktan para lang, kumbaga, para lang sa ikakabuti, no? Ikakabuti po nung magiging sama